Ang ginawa niya para talagang hindi na siya makahinga, itinaas niya yung dalawang paa niya sa lamesa. Yan, kamusta kayo mga kamorge? Muli ay nagbabalik ang inyong embalsamador. Pero yung gagawin ko pong video na ito ay patungkol sa kung papaano yung mga naging paraan ng mga naging pasyente ko, kung papaano nila binawi yung sarili nilang buhay. Siguro naman ay naiintindihan nyo na yon o gets nyo na kung ano yung sinasabi ko. Pero iisa-isahin natin kung ano nga ba yung mga naging dahilan o yung naging kaparaanan ng mga naging pasyente ko na inimbalsamo ko na sa morgue na to. Kung napanood niyo yung post ko noong nakaraang araw, yung tungkol doon sa nag-request sa akin na ako daw ang mag-embalsamo sa kanya. At pagkalipas lang ng ilang oras ay binawi niya ang sarili niyang buhay. Na yun ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Dahil kung makikita niyo po ngayon yun, mahigit 4 na milyon or 4 million views na po yan sa aking Facebook page. Siyempre magbabasa-basa tayo ng mga comment at nakita ko nga yung mga emosyon. Nakita ko yung reaksyon ng mga tao na talagang sobrang dami palang tao na nagdadaan sa mga pagsubok ng buhay na talagang halos hindi nila kinakaya, na talagang gusto na nilang sumuko sa buhay nila. Kaya kung iisa-isahin ko yung mga naging kaparaanan at mga naging dahilan na mga naging pasyente ko sa morgue na to, ito ay hindi para palakasin ang loob mo na bawiin mo yung sarili mong buhay, kundi ang layunin ng video na ito ay para palakasin ang loob mo na magpatuloy sa buhay kahit alam nating sobrang hirap na tayo. Na kahit anong hirap man ng buhay ang ating maranasan, kinakapos ka man araw-araw, hindi dahilan ang pagbawi sa sarili mong buhay para matakasan ang problema at suliranin. Kaya narito ako, si Kamorge, palalakasin muli ang inyong loob para magpatuloy tayo sa ating buhay kahit sobra na tayong nahihirapan. Ano yung isa sa pinakamadalas na dahilan na ginagawa ng mga nagiging pasyente ko dito o yung nagiging kaparaanan nila para bawiin nila yung sarili nilang buhay? Tali sa leeg. Alam nyo na kung ano yung binabanggit ko. Ano yung naging problema ng mga naging pasyente ko na yun? Ano yung naging suliranin nila? Bakit umabot na sila sa depresyon? Kaya ginawa nila yung kaparaanan na pagbawi ng kanilang sariling buhay sa pamamagitan ng tali. Yung sasabihin ko sa inyo, ito ay batay lamang sa lahat ng naaalala ko. Ang pinakauna kong naaalala, ang nagawa ko na o na-embalsam ko na ganun, ay minor de edad na lalaki. Ginawa niya yon nang dahil sa syota niya. Hindi ko na inalam kung ano pa yung ibang detalye. Pero ang pagkakarinig ko, parang inayawan na siya o hiniwalayan na siya ng syota o ng jowa niya. Pangalawa, nang dahil sa nahiram na salapi. Alam niyo na kung ano yun, di ba? Oo, totoo yan mga kamorge. Nang dahil sa salapi, nagawa nilang bawiin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng tali. Meron pa nga ng dahil sa sakit. Hindi natin sila pwedeng husgahan kung ano man yung nasa isip nila kaya kung bakit nila ginawa yon. Pero ang pinakauna lang natin pwedeng maisip na talagang hindi na nila kinaya yung anumang problema, anumang pagsubok, anumang suliranin na kanilang kinaharap. Kaya nila ginawa yung pagbawi sa kanilang sariling buhay sa pamamagitan ng tali. Naaalala ko pa nga mga kamorgi. Hindi ko alam kung ano yung naging dahilan niya. Pero isa ako sa nakasaksi na siyang nakatulong pa na magbaba habang nakabitin yung tao na yon. Ang pinakamasaklap, ganito yung kwento. Pagpasok namin doon, halimbawa nakatayo ako. Yung pinagtalian niya, sakong-sako sa leeg na nakatayo lang siya. Sana nagigets nyo hindi siya nakabitin. Ang ginawa niya para talagang hindi na siya makahinga, itinaas niya yung dalawang paa niya sa lamesa. Halimbawa, ito yung pinakaulo, ito yung leeg, di ba? Katawan, hita, hanggang sa may paa, ito yung paa. Itinaas lang niya yung paa niya sa may mesa para talagang mawalan na siya ng hininga. Di ba gaano kasakit yung nangyari o gaano kahirap yung ginawa niya. At hindi natin alam kung gaano kabigat yung pinagdadaanan niya. Bukod doon sa tali sa leeg, ano pa yung mga kaparaanan ng mga naimbalsamo ko sa morgue na to para bawiin nila yung sarili nilang buhay? Uminom ng napakaraming gamot o sabay-sabay na ininom yung napakaraming gamot. Pangatlo, naglason. At yung pinakahuli ko na lang natatandaan, yung tumalon na babae sa tulay. Hindi natin alam kung gaano kabigat yung nararamdaman nila o yung pinagdadaanan nilang problema o suliranin. Pero ikaw na nanonood sa akin, magsilbi sanang pagpapalakas ng loob sa iyo ito na hindi solusyon ang pagkitil o pagbawi sa sariling buhay para masolusyonan mo kung ano man yung pinagdadaanan mong problema. Kaya mga kamorge, kung nararanasan nyo man yung pagdadala ng bigat ng buhay, marami mang pagsubok ang pinagdadaanan ninyo,
marami mang suliranin ang kinaharap ninyo, ikaw na nanonood sa akin, parang awa mo na. Hindi paraan ang pagbawi ng sariling buhay para masolusyonan yung problema na yun. Kayong lahat na nanonood sa akin, hindi ko alam ang mga iba't ibang problema ninyo. Hindi ko alam kung ano yung mabibigat na pinagdadaanan nyo. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. Bilang naging karanasan ko, ang magdala ng napakahirap na pamumuhay, hindi solusyon ang pagbawi ng buhay. Mayroon tayong Diyos na malalapitan. Basta't nasa tamang paglilingkod ka, huwag kang mag-alala. Diyos mismo ang tutulong sa'yo para anuman ang pinagdadaanan mo ngayon. Siya ang magbibigay ng solusyon. Makapamumuhay ka ng payapa sa mundong ito.